Ako nga po pala si Ayesha Kate Aynaga from grade 9 Galileo. At siya po ang ating interviewin. Hello, I'm Abby. I'm 23 years old. And sa ngayon, ang work ko is under US tsaka Israel-based company. Ano po ang karaniwan yung pinagkukunan ng kabuhayan o kita? Yung main source of income ko sa ngayon, work from home ako. Kasi nga yung pinagtatrabahoan ko ay under Israel tsaka US. Parang VA. So nagpo-provide ako ng mga services sa hawak namin na clients. Kung ano yung mga need nila. Sa inyong karanasan, ano ang mga bagay na kadalasang kinukulang o hindi agad natutugunan sa inyong pamilya? Since part ako ng isang middle class na family, feeling ko yung mga bagay na kulang talaga. Number one is pera. Siyempre, hindi naman laging merong pera. And pagkain. Minsan, pati yung mga pambayad sa tubig, kuryente, yan. May times na kapos. So, para sa akin na yun yung mga bagay na kinukulang kami, yung mga needs. And since mas focus kami sa needs namin, may times din na hindi na rin namin na pagtutuon ng pansin yung mga wants namin or yung mga luho. So, paano nyo hinaharap ang sitwasyon sa inyong kakulangan? Hinaharap namin siya sa paraan na gumagawa kami ng paraan para matugunan. So, pag halimbawa, wala kaming pera, syempre, kailangan gumawa ulit ng paraan para magkapera. Pag walang pabili ng pagkain, halimbawa, ganun, minsan yung way na ginagawa namin is nanghihiram, pero kapag wala na lang talaga. And minsan naman, ginagawa namin is nagpa-plan ahead kami. So, kumbaga nagpa-plan na kami na naglalaan kami ng mga pera na ito, dapat yung pera na to pang pagkain, ito pang kuryente. So yun, nagbabudget kami ahead. Ano ang inyong tinuturing na pangunahing pangangailangan sa inyong pamilya? Para sa akin, yung pangunahing kailangan talaga, unang-una ay yung pera, yung pagkain, yung tubig, kuryente, wifi. And sa bahay naman, hindi naman kami nag-upa. So, amin naman to. So, hindi ko na siya parang masasabing kailangan pa since meron na kami tinitirhan talaga. Paano nyo pinag-iiba ang pangangailangan at kagustuhan sa inyo? Sa akin, dinidifferentiate ko yung wants tsaka needs. Yung needs para sa akin, yung kailangan talaga, as in agad-agaran. For example, kailangan talaga namin ng tubig ngayon na. Siyempre, di ba, araw-araw naliligo, araw-araw naglalaba, araw-araw nagluluto. So, kailangan talaga namin ng tubig. Ganon din yung kuryente, wifi. Siyempre, lalo na sa akin kasi work from home ako eh. So, kailangan ko ng wifi talaga dito sa bahay. Ayun para sa akin yung mga needs, yung mga kailangan ko talaga ngayon na. Yung mga wants ay yung mga bagay na pwede ko ipagpaliban. So, for example, pwede kong bilhin next month, pwede kong bilhin pagkasahod kapag nagka-luwag-luwag. So, ayun para sa akin yung mga wants. Yung mga hindi ko naman kailangan bilhin na agad ngayon. Napagkakataon po ba na kailangan yung isakripisyo ang inyong kagustuhan upang matugunan ang pangangailangan? Para sa akin, oo. Maraming moments na gano'n yung kailangan kong i-sacrifice yung wants ko para mag-make way sa mga needs. Kasi hindi naman kami mayaman. Middle class nga kami. So, may mga times na kinakapos kami. So, syempre, parang kapag kasi, sa akin kapag inuna mo yung wants, parang feeling ko ang selfish nito. Lalo na rito sa bahay kasi, kasi kami, broken family kami. So, si mama ang nag-work para sa amin. So, wala kaming tatay na nagtatrabaho para dito sa bahay. So, ako, syempre, bilang anak na nagtatrabaho, tumutulong din ako. So, may mga times na kapag kailangan nila mama ng pera, mas inuuna ko magbigay kesa yung itatabi ko siya para sa sarili.
Meron po ba kayong sariling produkto or serbisyong ginagawa upang madagdagan ang inyong kita? Sa ngayon kasi si mama na tanggal siya sa work. So wala siyang source of income. Gumagawa siya ngayon ng nag-start kami ngayon ng small business which is ito. Nagpo-produce kami ng mga dishwashing, mga sabon panlaba, mga pampabango, fabricon, pati yung pabango sa damit. So ito yung products na pinoproduce namin sa ngayon. Wala pa siyang name since nag-start pa lang talaga kami. Ito yung first batch na ginawa ni Mama. So far nakabenta naman kami kahit papano ng konti. Tuloy pa rin naman kami sa pagbebenta. Bali naggawa si Mama ng gantong business kasi nga nawalan siya ng work. So syempre hindi naman kami titigil sa pagkain. Kailangan pa rin maghanap ng pagkakakitaan, ng pagkakabuhayan. Kung oo, ano po ito at paano nyo ito ginawa o pinagbili? Sa pagkakaalam ko, si Mama, nag-take siya ng classes. Tinuruan sila doon kung paano gumawa nito, kung ano yung mga ingredients, yan, kung paano haluin, gaano katagal. So, ayun, hindi naman siya yung parang ginawa namin from scratch. Kumbaga, meron naman si Mamang, meron siyang pinanggalingan. So, meron kami kinausap na business na nagpo-provide talaga ng mga classes ng paggawa ng ganito, pati nagpo-provide ng mga ingredients na kailangan. Ano po ang mga pangunahing produkto at servisyo na madalas ninyong ginagamit? Ako, madalas kong ginagamit or yung mga madalas kong binibili ay number 1 talaga ay makeup, tsaka mga skincare products. Ayun yung, para sa akin yung mga wants ko. Paano niyo po ito pinili ang brand o uri ng produktong bilhin? Pinipili ko sila, usually kapag locally made or yung gawa dito sa Philippines, may plus points yun sa akin kasi mas accessible siya. Mas madali siyang mabibili. Tawag dito. Meron kasing mga products, di ba, na maganda, pero imported. So, may times na mas mahal yung gano'n. Pero kapag locally made sila, tapos maganda pa yung quality, and then, syempre, affordable. Ayun yung mga plus points sa akin. May pagkakataon po bang tinitipid nyo ang inyong mga ginagamit sa isang produkto? Bakit? Ako, tinitipid ko yung paggamit sa isang product kapag mahal siya. Halimbawa nito recent lang, meron ako binili yung pabango na sobrang mahal. Hindi ako ganon talagang bibili. Pero yung pabango na to parang gusto ko talaga siya. So nagkakahalaga siya ng parang 5,000 around that. So since mahal siya, hindi ako talagang laging meron ganon. Inagamit ko lang siya kapag merong special occasion. Kapag special lang talaga yung pupuntahan ko or yung event na pupuntahan ko. Pero yung iba siya sa pang-araw-araw na pabangong ginagamit. So, ano po ang mga salik na nai-influensyahan sa inyong pinibili? Yung mga factors na nakaka-influence sa pagbili ko, unang-una yung price. So, bibili ako kapag affordable. Tapos, kapag maganda yung quality ng product, kapag, masasabi mong subok na, or kapag swak din sa akin yung mga ingredients, halimbawa, yung mga skincare products, kasi, di ba, meron tayong iba't ibang uri ng skin type. Ako, dry ang skin type ko. So, syempre, bumibili ako ng product na swak para sa mga skin types ko, which is dry. And then, ano pa ba? Yung price, yung quality, ayun nga, yung accessibility or yung availability niya. Yung, kung madali ba siyang mabili dito sa Philippines, kung available siya rito. And, ano pa ba? Ayun, so far. Ano po ang ginagawa niyo para masiguradong sulit ang pera at gastos? Kapag halimbawang yung product is kinokonsume ko daily, diba, kagaya niyan, pabango, talagang ginagamit ko sila. Hindi ko sila yung hinahayaan na may stock lang. Talagang inuubos ko sila.
Kahit na halimbawa minsan may times na namamali ako ng bili. Kapag gano'n halimbawa, pinapamigay ko. So, may pagkakataon po ba nadadala kayo sa promosyon o sale kahit hindi naman kailangan ng produkto? Oo, kasi sa totoo lang yung sinasabi nga nilang budol, nakakabudol talaga kapag halimbawa yung mga buy one, take one. Kasi ano yan mga marketing strategies yan nag-work naman talaga siya, lalo na sa akin din. Ako kasi pag halimbawa stress ako sa work, ganyan, ang ginagawa kong pambawi, bibili ako ng mga products yan, mag-overconsume ako ng mga makeup, skincare, ganyan. So, ayun. Feeling ko nabubudol ako kapag stress ako, tapos gusto ko lang bumili para mapambawi siya sa stress ko. Sa mga ganong moments ako yung parang minsan hindi ko na agad naiisip kung ano yung nabibili ko. So, napapabili ako ng mga Ano po ang masasabi niyo sa kahalagahan ng matalinong pamamahala at sa kita at kagustuhan ng pamilya? Para sa akin, sobrang halaga ng matalinong budgeting dito sa bahay. Meron kasi akong first-hand experience sa ganyan. Kasi yung mother ko before is nagja-Japan siya. Kaso parang wala siyang naipundar. Unlike sa mga ibang kasamahan niya na kasama niya sa nagja-Japan. And lately ko lang na-realize nung tumatanda na ako kung bakit. Is napapansin ko kasi kay mama hindi siya masyadong magaling sa pagbabudget ng pera. So para sa akin, sobrang halaga ng pagbabudget ng pera kasi kagaya nga niyan. Sobrang laki ng sinasahod niya before sa Japan, pero hindi namin siya na-maximize. Hindi siya nalagay sa tama, hindi siya yung napunta sa bagay na ikakaunlad namin. So, ang nangyari, nagastos lang din siya talaga. So, kinita, tapos nagastos lang. Parang ganun lang, parang naging cycle lang yung ganun. So, hindi siya napalago, napatubo pa, napalaki pa. So, parang sa akin, nasayang lang yung laki ng kinikita niya. So, ayun. Para sa akin, kahit gaano man kalaki ng kinikita mo, kung hindi ka marunong mag-budget, wala talaga. Kung hindi ka marunong mag-save, kung hindi ka marunong mag-invest sa something na importante talaga para sa iyo or sa pamilya mo, ay sayang lang talaga. So, dito na po nagtatapos ang ating pag-i-interview. Ano po ulit ang inyong pangalan? Ay, ako si Abby. Tapos na po kay Ate Abby. Thank you. Thank you po.